Magandang araw! Bago natin simulan ang ating pagninilay-nilay ngayon, hinihiling ko sa inyo na mag-subscribe sa channel at ibahagi ito sa inyong mga kaibigan upang ang mga mensahe at propesya para sa mga huling araw ay makarating sa pinakamaraming tao hanggat maaari. May mga sandaling tila humihinto ang mundo. Humihina ang ingay ng mga lungsod at sa pagitan ng bawat tibok ng puso may bumubulong na babala. Ito ang sandali. Hindi ito nagsisimula sa kulog, hindi sa lindol, kundi sa isang tahimik na panawagan sa kaluluwa. Sa gitna ng kasaysayan ng sangkatauhan, may isang salaysay na patuloy na umuukit sa panahon. Isang digmaang hindi nakikita ng mata, ngunit nararamdaman ng espiritu. Isinulat ni Ellen G. White sa Ang Dakilang Kontrobersya. Ang malaking kontrobersya sa pagitan ni Kristo at ni Satanas, na halos 6,000 taon nang nagaganap, ay malapit nang magtapos. At dinoble ng masama ang kanyang mga pagsisikap upang talunin ang gawain ni Kristo para sa tao. Iyan ang bigat ng ating panahon, isang tunggalian na halos 6,000 taon na ang itinagal. At ngayon, malapit nang magwakas. Hindi ito kathang-isip, hindi ito alamat, ito ay babalang iniwan sa pahina ng kasaysayan. Habang abala ang mundo sa liwanag ng mga screen at sa aliw ng panandaliang kasiyahan, may mga hula na tahimik nang naganap. 3. Hindi isa, hindi 2, 3. Mga palatandaang itinanim sa Apokalipsis. At ayon sa mga isinulat ni Ellen White, ang ilan sa mga ito ay hindi na hinaharap. Sila ay nakaraan na. Ngunit sino ang nakapansin? Siya ay nagsulat hindi upang takutin, kundi upang gisingin. Hindi upang magbigay aliw, kundi upang maghanda. Ang kanyang mga salita ay hindi palamuti ng relihiyon. Sila ay mga ilaw sa madilim na daan. May mga sandaling ang langit ay tila malayo. Ngunit sa mga sandaling iyon, mas lalo itong nagsasalita. Ang bawat katuparan ng hula ay isang paalala. Ang Diyos ay hindi nahuhuli. Ang kanyang mga salita ay hindi naluluma. At ang oras ng tao ay hindi kailanman nakahihigit sa oras ng langit. Narito tayo ngayon sa pagitan ng katuparan at ng huling babala. Marami ang natutulog, marami ang naaaliw, marami ang naniniwalang may bukas pang sapat ang haba. Ngunit ang mga tanda ay nagsalita na. Hindi sigaw ang mensahe. Ito ay bulong na may bigat ng walang hanggan. May mga hula na dumarating na parang kidlat at may mga hula na dumarating na parang hamog, tahimik dahan-dahan, halos hindi napapansin. Ganito dumating ang una, hindi ito sinamahan ng palakpakan ng mundo, walang parada ng mga bansa, walang anunsiyo sa mga lansangan. Ngunit sa langit, ito ay naitala. Sa Apokalipsis, ang mga sagisag ay inilatag na parang mga bituin sa gabi, mga selyo, mga trumpeta, mga kapangyarihang bumabangon at bumabagsak, at sa gitna ng mga larawang ito, ipinakita ang unti-unting paglihis ng Kristyanismo mula sa dalisay na liwanag patungo sa anino ng kapangyarihang pantao. Isinulat ni Ellen G. White sa Ang Dakilang Kontrobersya, ang pagtalikod sa batas ng Diyos, ang sanhi ng lahat ng kasamaang bumaha sa simbahan at sa mundo. Ito ang unang bakas, hindi agad napansin, hindi agad tinutulan. Unti-unti itong pumasok sa mga kompromiso, sa mga tradisyong pumalit sa utos, sa pagsamba na unti-unting humiwalay sa kasulatan. Ang batas ng Diyos ay itinabi at kapalit nito ay iniluklok ang autoridad ng tao. Hindi ito biglaang pagtalikod, ito ay mabagal na paglayo. At sa paglayong iyon, nagbukas ang pinto para sa isang sistemang hinulaan na sa propesya, isang kapangyarihang magpapanggap na banal, ngunit magtataas ng sarili higit sa salita. Siya ay nagbabala. Sa parehong aklat, isinulat niya, tinangka ng kapapahan na baguhin ang batas ng Diyos. Maikli, diretsyo, mabigat. Ito ang katuparan ng unang propetikong anino, ang paglipat ng sentro ng pananampalataya mula sa utos ng Diyos patungo sa mga atas ng tao. Ang sabat na itinakda sa paglalang ay tinabunan ng ibang araw. Ang banal na kautusan ay ginawang nababago at ang mundo unti-unting sumang-ayon. Hindi ito nangyari sa isang gabi. Ito ay naganap sa loob ng mga siglo. Ngunit ang propesiya ay malinaw. Darating ang panahong ang katotohanan ay itatabi at ang tradisyon ay itataas.
At nang mangyari ito, ang unang hula ay tumawid mula sa pahina patungo sa kasaysayan. May mga sandaling ang kapangyarihan ay tila hindi matitinag. May mga trono na waring itinayo magpakailanman. At may mga sistemang inaakala ng tao na hindi kailanman yuyuko. Ngunit ang propesya ay may sariling orasan. Hindi ito nagmamadali, hindi ito nahuhuli. Ito ay dumarating sa takdang oras. Sa ikalawang tanda ng katuparan, hindi lamang pananampalataya ang nasangkot, kundi mga imperyo, hukbo at mga pamahalaan. Ang kapangyarihang matagal nang namayani sa budhi ng Europa ay haharap sa sandaling itinakda ng langit. Isinulat ni Ellen G. White sa Ang Dakilang Kontrobersya. Ang 1262 taon ng kataas-taasang kapangyarihan ng Papa ay nagsimula noong AD 538 at nagtapos noong 1798, isang linya, isang petsa, isang wakas. Mahigit 1,000 taon ng paghahari sa relihiyosong larangan, mahigit 1,000 taon ng pagsikil sa malayang konsyensya, mahigit 1,000 taon kung saan ang mga tapat ay itinulak sa mga kuweba, sa mga bundok at sa katahimikan ng pagdurusa. At pagkatapos, AD 1798. Sa parehong aklat malinaw niyang isinulat, noong 1798, tinamo ng kapapahan ang nakamamatay nitong sugat. Hindi ito simbolikong pahayag. Ito ay tala ng kasaysayan. Sa taong iyon, ang kapangyarihang matagal na naghari ay pansamantalang gumuho sa harap ng mga puwersang politikal. Ang pinuno nito ay dinala sa pagkabihag. Ang sistemang inaakalang walang katapusan ay napahinto. Ang ikalawang hula ay tumawid mula sa pahina patungo sa mga lansangan ng Europa. Nakita niya ito at binaliwala ito ng mundo. Ngunit higit pa ito sa isang pangyayaring pampolitika. Ito ay patunay na ang Diyos ay naghahari sa ibabaw ng mga kaharian, na ang mga panahon at kapangyarihan ay nasa kanyang kamay, na ang mga salitang isinulat sa Apokalipsis ay hindi lamang espiritual na talinghaga, kundi mga tiyak na pangako ng katuparan. Habang ang mundo ay nagbubunyi o nagluluksa ayon sa kanilang panig, ang langit ay tahimik na nagmamarka ng isa pang patunay ng katapatan ng Diyos. Ang ikalawang anino ay bumagsak. At sa pagbagsak nito, may tanong na iniwan sa bawat henerasyon. Kung natupad ang una, kung natupad ang ikalawa, gaano kalapit ang ikatlo? Marami ang tumingin sa mga dyaryo, iilan ang tumingin sa kasulatan, sapagkat ang tunay na bigat ng katuparan ay hindi nasusukat sa mga balita, kundi sa paghahanda ng puso. May mga sandaling ang kasaysayan ay tila humihinga ng malalim, parang may hinihintay, parang may paparating. Pagkatapos ng sugat ng 1798, marami ang naniwalang tapos na ang salaysay, na ang propesiya ay nagsara na ang aklat, na ang kapangyarihang bumagsak ay mananatiling tahimik magpakailanman. Ngunit ang Apokalipsis ay hindi nagtapos doon. May ikatlong tinig, isang babalang hindi nakatuon lamang sa mga trono ng Europa, kundi sa buong daigdig. Isang kilusang isinilang mula sa abo ng pagkabigo, mula sa luha ng mga naghihintay, mula sa mga pusong kumapit sa pangako ng pagbabalik ni Kristo. Isinulat ni Ellen G. White sa mga naunang kasulatan, nakita ko ang bayan ng Diyos na may masayang pag-asam na naghihintay sa kanilang Panginoon. Iyon ang simula, isang bayan na tumingala, isang henerasyong nagbukas ng Biblia, isang panahong ang mga propesiya ng Daniel at Apokalipsis ay muling binuhay sa kamalayan ng mundo. Hindi ito kilusan ng kapangyarihan, hindi ito revolusyon ng espada. Ito ay paggising ng salita, ngunit kasama ng liwanag, dumating ang pagsubok. Ang pag-asa ay sinundan ng matinding kabiguan. Ang mga mata na tumingin sa langit ay bumalik sa lupa na may mga tanong at sugat. At doon, sa katahimikan, pagkatapos ng pagkabigo, nagsalita muli ang langit. Sa mga naunang aklat, isinulat niya, ipinakita sa akin ang pagkadismaya ng bayan ng Diyos, gaya ng inaasahan nila kay Jesus. Sila ay nagkaroon ng mapait na pagkadismaya. Hindi itinago ang sakit. Hindi pinahiran ng matatamis na salita ang luha. Ngunit ang kabiguang iyon ay hindi wakas. Ito ay pintuan.
sapagkat mula sa abo ng pagkadurog, itinuro ng Diyos ang kanyang bayan pabalik sa santuaryo, pabalik sa kautusan, pabalik sa mga utos na matagal nang naitaboy. Doon muling naunawaan ang mensahe ng Apokalipsis mo, ang tatlong anghel na tumatawag sa mundo upang bumalik sa manlilikha. Ito ang ikatlong tanda ng katuparan, ang pagbangon ng isang kilusang pandaigdig na muling nagtaas ng bandila ng mga utos ng Diyos at ng pananampalataya kay Jesus. Nakita niya ito at binaliwala ito ng mundo. Marami ang nakakita lamang ng isang relihiyosong grupo. Ang langit ay nakakita ng katuparan ng hula, sapagkat ang ikatlong tinig ay hindi lamang paalala ng nakaraan. Ito ay hudyat ng nalalapit na wakas. Isang huling paanyaya, isang huling liwanag bago ang gabi. Tatlong hula, tatlong katuparan, at isang tanong na nananatili. Kung ang Diyos ay tapat sa kanyang mga salita kahapon, gaano tayo kahanda sa kanyang mga salita ngayon? May yugto ang kasaysayan na hindi maingay. Hindi ito ipinapahayag ng mga headline. Hindi ito sinasamahan ng mga parada. Ito ang panahong tinatawag ng langit na paghihintay. Pagkatapos ng tatlong tanda, hindi agad dumating ang wakas. Sa halip, dumating ang katahimikan, isang pagitan ng katuparan at paghuhukom. Isang panahon kung saan sinusukat hindi ang mga bansa, kundi ang mga puso. Ito ang oras natin. Hindi na tayo nabubuhay sa simula ng babala. Nasa gitna na tayo ng mga bunga nito. Isinulat ni Ellen G. White sa Ang Dakilang Kontrobersya, nabubuhay tayo sa mga huling eksena ng kasaysayan ng mundong ito. Maikli ang pahayag, ngunit walang hanggan ang bigat. Ang mga salitang ito ay hindi panawagan sa takot. Ito ay panawagan sa paggising, sapagkat ang huling mga tagpo ay hindi lamang tungkol sa mga pangyayari sa mundo. Sila ay tungkol sa paninindigan ng kaluluwa. Habang ang mga lungsod ay patuloy na lumalaki at ang kaalaman ay patuloy na dumarami, may mas malalim na digmaan na nagaganap sa likod ng mga mata. Ang labanan para sa katapatan. Sa parehong aklat, kanyang isinulat, gumagamit si Satanas ng lahat ng kanyang kapangyarihan upang makontrol ang isip ng tao. Hindi ito babala laban sa teknolohiya. Hindi ito laban sa kultura. Ito ay babala laban sa unti-unting pagkalimot sa Diyos. Ang anino ay hindi dumarating ng biglaan. Ito ay gumagapang sa mga kompromiso ng araw-araw, sa mga katotohanang ipinagpapalit sa kaginhawaan, sa mga sandaling inuuna ang sarili kaysa sa salita. Ngunit ang pagitan ng liwanag at anino ay hindi walang pag-asa. Sapagkat sa panahong ito, patuloy pa ring nagsasalita ang Espiritu. Patuloy pa ring bukas ang pinto ng biyaya. Patuloy pang inaanyayahan ang bawat isa na pumili. Hindi neutral ang katahimikan ng huling panahon. Ito ay larangan ng desisyon. May mga pumipili ng aliw. May mga pumipili ng katotohanan. At sa bawat tahimik na pasya, ang karakter ay hinuhubog para sa walang hanggan. Hindi lahat ay makakakita ng mga tanda sa langit, ngunit lahat ay haharap sa tawag ng konsyensya. Narito tayo sa pagitan ng natupad at ng darating. At ang tanong ay hindi na kung totoo ang propesya. Ang tanong ngayon ay, sino tayo sa loob nito? May mga paanyayang dumarating na may sigaw, at may mga paanyayang dumarating na may katahimikan. Ang huli ang mas mapanganib, sapagkat madaling baliwalain. Sa panahong ito ng pagitan, ang langit ay hindi tahimik. Ito ay patuloy na nag-aabot ng kamay sa sangkatauhan, sa pamamagitan ng kasulatan, sa pamamagitan ng konsyensya, at sa pamamagitan ng mga babalang iniwan ng propesya. Isinulat ni Ellen G. White sa Ang Dakilang Kontrobersya, sa lalong madaling panahon ay wala nang gawaing gagawin sa mga linya ng ministeryo kundi gawaing pangmisyonero sa medisina. Hindi ito pahayag ng estratehiya. Ito ay sulyap sa hinaharap. Ipinapakita nito ang unti-unting pagsasara ng mga pinto, ang pagkipot ng mga pagkakataon, at ang paglapit ng sandaling ang hayagang pangangaral ay magiging mahirap, kung hindi man imposible.
Ngunit bago dumating ang oras na yon, may huling panawagan. Sa parehong aklat kanyang isinulat, ang huling mensahe ng awa na ibibigay sa mundo ay isang paghahayag ng kanyang katangian ng pag-ibig. Ito ang puso ng lahat ng babala, hindi kapahamakan, hindi kaparusahan, pag-ibig. Ang huling mensahe ay hindi lamang tungkol sa mga hula at petsa. Ito ay tungkol sa muling pagpapakilala sa Diyos sa isang mundong nakalimot na sa kanyang tinig. Ito ay tungkol sa pagbabalik sa kanyang kautusan, hindi bilang pasanin, kundi bilang larawan ng kanyang likas. Marami ang naghihintay ng mga himala sa langit, samantalang ang langit ay naghihintay ng pagbabago ng puso. Ang huling panawagan ay hindi ipinipilit. Ito ay iniaalok. At ang alok na ito ay dumarating sa tahimik na sandali kapag ang ingay ng mundo ay humihina at ang konsyensya ay muling nagsasalita. Sa panahong ito, ang bawat isa ay tinatawag hindi lamang upang maniwala kundi upang mamuhay ayon sa liwanag na kanilang natanggap, sapagkat ang katotohanan na hindi isinasabuhay ay nagiging saksi laban sa atin. Hindi sapat ang makaalam, kailangang tumugon. Ang huling panawagan sa budhi ay umiikot na ngayon sa buong mundo, sa mga tahanan, sa mga lungsod, sa mga liblib na lugar. Hindi ito nakasulat sa ulap. Ito ay inuukit sa mga puso. At sa bawat kaluluwang tumutugon, ang langit ay nagtatala. Naririnig mo ba ito? Hindi ito kulog. Ito ay bulong. At ang bulong na iyon ay nagtatanong, handa ka na ba? May sandaling ang liwanag ay hindi na tinatanggap bilang biyaya. Ito ay nagiging banta. Isang paalala na may kailangang baguhin. Ganito gumagalaw ang katotohanan sa huling panahon. Hindi ito laging tinatanggap ng may kagalakan, sapagkat kapag ang liwanag ay pumasok sa puso, inilalantad nito hindi lamang ang daan, kundi pati ang mga lihim na sulok ng pagkatao. Isinulat ni Ellen G. White sa Ang Dakilang Kontrobersya, habang papalapit ang bagyo, isang malaking uri na nagpahayag ng pananampalataya sa mensahe ng ikatlong anghel, ngunit hindi na pabanal sa pamamagitan ng pagsunod sa katotohanan, ang iniiwan ang kanilang paninindigan at sumasali sa hanay ng oposisyon. Tahimik, diretsyo, nakakayanig. Hindi lahat ng nakarinig ng mensahe ay mananatili dito. May mga tumanggap ng liwanag, ngunit hindi hinayaang baguhin sila nito. May mga sumang-ayon sa isipan, ngunit hindi sa pamumuhay. At kapag dumating ang presyon, kapag ang katotohanan ay nagkaroon ng halaga, marami ang pipili ng kapayapaan kaysa katapatan. Hindi ito hula tungkol sa mga nasa labas lamang. Ito ay babala sa mga nasa loob, sapagkat ang pinakamapanganib na pagtalikod ay yaong nagmumula sa mga dating lumakad sa liwanag. Sa parehong aklat, kanyang isinulat, ang mga lalaking may talento at kaaya-ayang kausap na dating nagagalak sa katotohanan ay ginagamit ang kanilang mga kapangyarihan upang linlangin at iligaw ang mga kaluluwa. Ang mga salitang ito ay hindi paratang. Ito ay paglalarawan ng huling tagpo. Ang digmaan ay hindi lamang sa mga lansangan. Ito ay nasa mga pulpito, nasa mga tahanan, nasa mga pag-uusap na tila walang bigat. Ang kaaway ay hindi laging dumarating na may galit. Minsan, dumarating siya na may ngiti. At sa gitna ng pagkalito, ang tunay na tanong ay nananatili. Sino ang mananatili kapag ang pagsunod ay naging mabigat? Ang panahon ay darating at sa maraming paraan, ito ay nagsisimula na ang katotohanan ay hindi na magiging popular. Ang pagiging tapat ay hindi na papalakpakan. Ang tahimik na pagsunod ay magiging tanda ng kakaunti. Hindi lahat ay mawawala. May mananatili. May mga kaluluwang pipili ng liwanag kahit sila ay mag-isa. May mga pusong hindi ipagpapalit ang walang hanggan sa pansamantalang ginhawa. Ang mga ito ang binubuo ng langit sa katahimikan. Hindi sila perpekto, ngunit sila ay tapat. At sa panahong ang mundo ay lalong nagiging magulo, ang maliit na grupong ito ay magiging patunay na ang biyaya ng Diyos ay sapat. May sandaling dumarating na ang mga linya ay malinaw na iginuguhit. Wala ng gitna, wala ng palugit. Ito ang oras ng pagpili. Hindi na ito tungkol
sa kaalaman. Hindi na ito tungkol sa tradisyon. Ito ay tungkol sa katapatan. Sa huling yugto ng salaysay, ang mundo ay haharap sa isang malinaw na paghahati, hindi batay sa lahi, wika o kultura, kundi sa pagsunod. Kanino ka nakikinig? Kaninong awtoridad ang sinusunod mo? Isinulat ni Ellen G. White sa Ang Dakilang Kontrobersya, ang Sabath ang magiging malaking pagsubok ng katapatan, maikli, tahasan, walang palamuti. Hindi ito idinisenyo upang magtalo. Ito ay ibinigay upang magbukod. Ang Sabat, itinakda sa paglalang, iningatan sa kautusan at ipinahayag sa kasulatan ay magiging huling tanda ng pagkakakilanlan, hindi bilang ritual, kundi bilang pagpapahayag ng pagtitiwala sa may lalang. Marami ang magtataka kung bakit isang araw ang magiging sentro ng huling tunggalian. Ngunit sa ilalim nito ay mas malalim na tanong. Sino ang may karapatang magtakda ng pagsamba, ang Diyos o ang tao? Sa parehong aklat kanyang isinulat, bagamat ang pangingilin ng huwad na sabat bilang pagsunod sa batas ng Estado na salungat sa ika-4 na utos ay magiging isang pagpapahayag ng katapatan sa isang kapangyarihang sumasalungat sa Diyos. Ang pangingilin ng tunay na sabat bilang pagsunod sa batas ng Diyos ay isang katibayan ng katapatan sa lumikha. Hindi ito pahayag ng damdamin. Ito ay hatol ng prinsipyo. Ang huling labanan ay hindi lamang espiritual, ito ay praktikal. Ito ay makikita sa mga desisyong ginagawa sa trabaho, sa pamilya, sa lipunan. Ang pagsunod ay magkakaroon ng halaga. Ang katapatan ay magiging tahimik na sakripisyo. May mga pipili ng kaginhawaan, may mga pipili ng karangalan sa langit. At sa mga sandaling iyon, ang tatak ay hindi ilalagay sa noo ng laman, ito ay iuukit sa karakter. Hindi lahat ay makakakita ng mga anghel, ngunit lahat ay gagawa ng pasya. May panahon na ang liwanag at dilim ay maghahalo. Ang totoo at huwad ay lalapit sa isa't isa, at ang panlabas na anyo ay hindi na sapat upang makilala ang pagkakaiba. Ito ang oras ng pagsala. Hindi ito bigla ang darating. Ito ay unti-unting sumusulong sa mga batas na ipinapasa, sa mga konsensus na binubuo, sa mga salitang inuulit hanggang maging normal ang dating kakaiba. Isinulat ni Ellen G. White sa Ang Dakilang Kontrobersya sa pamamagitan ng dalawang malalaking pagkakamali, ang immortalidad ng kaluluwa at ang kabanalan ng linggo. Dadalhin ni Satanas ang mga tao sa ilalim ng kanyang mga panlilinlang. Dalawang kamalian, dalawang haligi ng panlilinlang. Hindi dumarating ang kaaway sa lantad na kasinungalingan. Dumarating siya sa mga ideyang tila banal, tila makatao, tila mapagkalinga, ngunit sa ilalim nito ay paglayo mula sa malinaw na salita ng Diyos. Sa panahong ito ng pagsala, ang mga paniniwala ay hindi na lamang personal. Sila ay magiging panlipunan. Ang presyon ay hindi lamang mula sa pulpito, kundi mula sa komunidad, sa ekonomiya, sa mismong kaayusan ng pamumuhay. Sa parehong aklat, kanyang isinulat, bilang pinakamataas na yugto sa dakilang drama ng panlilinlang, si Satanas mismo ay magpapanggap na Kristo. Hindi ito eksena ng pelikula, ito ay huling yugto ng tunggalian. Ang huwad na liwanag ay magmumukhang kahanga-hanga. Ang mga tanda ay magiging mapanghikayat at maraming kaluluwa ang mahihikayat hindi dahil sa galit, kundi dahil sa paghanga. Hindi lahat ng kumikinang ay mula sa langit. Sa oras ng pagsala, ang tanong ay hindi kung gaano karaming kababalaghan ang makikita, kundi kung kaninong tinig ang susundin, ang kasulatan o ang damdamin, ang utos ng Diyos o ang daloy ng karamihan. May mga tatayo, may mga yuyuko. Ang pagsala ay hindi lamang paghihiwalay ng mga tao. Ito ay paghahayag ng tunay na laman ng puso. Narito ang tahimik na katotohanan. Sa huling krisis, ang bawat kaluluwa ay tatayo mag-isa sa harap ng Diyos. Hindi sapat ang tradisyon ng pamilya, hindi sapat ang pangalan ng iglesia, hindi sapat ang dating mga karanasan. Ang tanging mananatili ay ang personal na katapatan sa katotohanan. At habang ang mundo ay pumapasok sa mas malalim na kalituhan, ang tinig ng propesiya ay patuloy na bumubulong.
Manatili ka sa salita, sapagkat sa oras ng pagsala, ang salita ang magiging tanging matibay na lupa. May sandaling ang langit ay gumagawa ng huling pagsusumamo, isang huling tawag, isang huling paalala. Pagkatapos nito, katahimikan. Hindi agad mapapansin ng mundo ang sandaling iyon. Walang kampana, walang anunsyo. Ngunit sa banal na santuwaryo, may gawain na matatapos. May pahinang isasara. Isinulat ni Ellen G. White sa Ang Dakilang Kontrobersiya. Kapag umalis siya sa santuwaryo, ang kadiliman ay bumabalot sa mga naninirahan sa lupa. Tahimik, mabigat, walang palugit. Ito ang sandali ng pagtatapos ng pamamagitan. Ang oras na ang bawat pasya ay naisulat na. Ang karakter ay naitatag na para sa walang hanggan. Hindi ito eksena ng pelikula. Ito ay espiritual na katotohanan. Sa parehong aklat, kanyang isinulat, ang liko ay magpakaliko pa, at ang marumi ay magpakarumi pa, at ang matuwid ay magpakatuwid pa, at ang banal ay magpakabanal pa. Sa sandaling ito, ang pagbabago ay titigil. Hindi na dahil ayaw ng Diyos, kundi dahil ang tao ay pumili na. Marami ang umaasang may isa pang pagkakataon, isa pang paanyaya, isa pang bukas. Ngunit ang biyaya ay may hangganan. Hindi dahil ito mahina, kundi dahil ito ay iginagalang ang kalayaan ng tao. Ang pagsasara ng biyaya ay hindi biglang hatol. Ito ay bunga ng libu-libong maliliit na desisyon. Araw-araw na pagpapaliban, paulit-ulit na pagtanggi, hanggang sa ang puso ay tumigas at ang tinig ng espiritu ay hindi na marinig. Sa panahong iyon, ang mundo ay magpapatuloy sa normal nitong takbo. May magtatrabaho, may magpaplano, may magpapakasal. Ngunit sa likod ng karaniwang araw, ang walang hanggan ay tahimik na nagpasya na. May sandaling ang mundo ay aanihin ang sarili nitong itinanim. Hindi sa galit ng langit, kundi sa pag-alis ng pagpigil. Kapag ang pamamagitan ay natapos, ang sangkatauhan ay haharap sa mga bunga ng mga piniling landas. Hindi na ito panahon ng paanyaya. Ito ay panahon ng pag-aani. Isinulat ni Ellen G. White sa Ang Dakilang Kontrobersya, kapag umalis si Kristo sa santuwaryo, ang banal ay mananatili pa ring banal at ang marumi ay mananatili pa ring marumi. Muli niyang pinagtibay ang sandali ng paghihiwalay at kasunod nito darating ang mga salot. Hindi bilang kapritsyo, hindi bilang biglaang galit, kundi bilang huling pagpapakita ng hustisya sa isang mundong matagal nang tumanggi sa liwanag. Sa parehong aklat, kanyang isinulat, ang mga salot na ito ay hindi pangkalahatan kung hindi ay tuluyang malipol ang mga naninirahan sa mundo. May hangganan ng mga ito, may layunin, may sukatan. Ang mga ito ay tatama sa mga tumanggi sa babala, sa mga yumakap sa panlilinlang, sa mga pumili ng kapangyarihan ng tao kaysa sa utos ng Diyos. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, may pangako ng pag-iingat para sa mga nanatiling tapat. Ang mga lungsod ay yayanig. Ang sistema ng mundo ay magpapakita ng kahinaan. Ang mga dating pinagtitiwalaan ay biglang mawawala. At sa gitna ng mga pangyayaring ito, maraming kaluluwa ang magtatanong kung bakit hindi sila naghanda noong may panahon pa. Ngunit ang sandaling iyon ay hindi na para sa pagsisisi. Ito ay para sa paghahayag ng tunay na panig. Sa oras ng mga salot, ang pananampalataya ay hindi na bubuuin. Ito ay ilalantad. Ang mga nagtiwala sa Diyos ay tatayo sa katahimikan. Ang mga umasa sa tao ay maghahanap ng kanlungan na wala na. May sandaling kahit ang kalikasan ay tila nagsasalita. Kapag ang mga lungsod ay nanginginig, kapag ang mga dagat ay umaatungal, kapag ang lupa ay tumatangis sa ilalim ng bigat ng kasalanan. Ito ang oras na ang sangkatauhan ay haharap sa sarili nitong anino. Sa gitna ng mga salot, may lilitaw na isang kakaibang tanawin. Yaong mga minsang umuyam sa katotohanan ay biglang maghahanap ng kanlungan. Yaong mga tumanggi sa paanyaya ng biyaya ay magsusumamo sa mga bundok at bato. Isinulat ni Ellen G. White sa Ang Dakilang Kontrobersya, nakikita ng mga tao na sila ay nalinlang, maikli, payak, nakakawasak. Sa wakas, ang mga mata ay mabubuksan, ngunit huli na.
Hindi na ito sandali ng pagtutuwid. Ito ay sandali ng pagkilala. Sa parehong aklat kanyang isinulat, nakikita nila kung ano ang maaaring mayroon sila. Ang mga salitang ito ay hindi parusa. Ito ay paglalarawan ng pagsisisi na walang lunas. Makikita nila ang liwanag na kanilang itinaboy. Makikita nila ang kapayapaang kanilang ipinagpalit sa aliw. Makikita nila ang walang hanggang kayamanang ipinagpalit sa pansamantalang seguridad. Ang sigaw ng mga bato ay hindi literal na tinig. Ito ay bigat ng konsyensyang nagising sa huli. Ito ang sandaling ang lahat ng dahilan ay mauubos at ang kaluluwa ay haharap sa hubad na katotohanan. Sa panahong iyon, ang mga sistema ng mundo ay wala nang maiaalok. Ang impluensya ay mawawala. Ang pera ay magiging papel. Ang kapangyarihan ay magiging abo. At sa gitna ng pagkawasak, ang mga tapat ay mananatiling tahimik, hindi dahil wala silang nararamdaman, kundi dahil ang kanilang pagtitiwala ay matagal nang inilagak sa langit. May sandaling ang langit ay bubuka, hindi bilang simbolo, hindi bilang talinghaga, kundi bilang realidad. Matapos ang dilim ng mga salot, matapos ang pagkawasak ng mga huwad na pag-asa, darating ang sandaling pinakahihintay ng mga tapat at pinakakinatatakutan ng mga tumanggi. Isinulat ni Ellen G. White sa Ang Dakilang Kontrobersya, di nagtagal ay lumitaw sa silangan ang isang maliit na itim na ulap, halos kalahati ng laki ng kamay ng isang tao. Tahimik ang simula, ngunit walang hanggan ang kahulugan. Ang ulap na iyon ay hindi bagyo. Ito ay karwahe ng kaluwalhatian. Sa parehong aklat kanyang isinulat, ang ulap ay lalong lumiliwanag at nagiging mas maluwalhati at nakikitang isang malaking puting ulap. Habang ito ay papalapit, ang liwanag nito ay hihigit sa araw. Ang lupa ay yayanig, ang mga langit ay gagalaw. At ang tinig ng anak ng tao ay muling maririnig. Para sa mga tapat, ito ang sandali ng pagtubos. Para sa mga tumanggi, ito ang sandali ng pagkabunyag. Ang mga nagtago sa mga bundok ay lalabas. Ang mga umasa sa sarili ay yuyuko. Ang mga pumili ng liwanag ay mag-aangat ng ulo. Sa parehong aklat, isinulat niya, ang matuwid ay sumisigaw ng may nanginginig na kagalakan. Narito, ito ang ating Diyos. Hinintay natin siya at ililigtas niya tayo. Ito ang awit ng mga nanatili. Hindi sila perpekto, ngunit sila ay nagtiwala. Ang kanilang pananampalataya ay hinubog sa katahimikan. Ang kanilang katapatan ay pinanday sa mga sandaling walang nakakakita. At ngayon, ang kanilang pag-asa ay nagiging paningin. May sandaling ang libingan ay mawawala ng tinig, ang alabok ay kikilos, at ang katahimikan ng kamatayan ay mababasag ng utos ng langit. Ito ang umaga ng muling pagkabuhay. Hindi lahat ay babangon sa iisang sandali. May kaayusan ang langit, may pagkakasunod ang walang hanggan. Ngunit para sa mga natulog kay Kristo, ang pagtawag ay darating na parang banayad na liwanag pagkatapos ng mahabang gabi. Isinulat ni Ellen G. White sa Ang Dakilang Kontrobersya, sa gitna ng pagyanig ng lupa, ng kidlat at ng dagundong ng kulog, ang tinig ng anak ng Diyos ay tinatawag ang mga natutulog na banal. Ang kalikasan ay yayanig, ngunit ang tinig ay malinaw. Sa parehong aklat kanyang isinulat, lahat ay lumalabas mula sa kanilang mga libingan na may parehong anyo noong sila ay pumasok sa libingan. Ang mga sugat ng lupa ay mawawala, ang mga kahinaan ng laman ay iiwan. Ang katawan na minsang napagod ay tatayo na may bagong lakas. Ang mga mata ng mga tapat ay maghahanap sa mga mahal sa buhay. Ang mga kamay na minsang bumitaw ay muling magtatagpo. Ang mga luha ng paghihiwalay ay papalitan ng awit ng muling pagkikita, ngunit hindi ito awit ng lahat. Sa gitna ng kaluwalhatian, may hiwalay na himig. Ang mga tumanggi sa liwanag ay haharap sa liwanag na iyon bilang apoy. Ang mga tumalikod sa paanyaya ay makikita ang hari, ngunit hindi bilang tagapagligtas. Ang muling pagkabuhay ay hindi lamang himala. Ito ay paghahayag
nagpapahayag ng piniling landas. Para sa ilan, ito ay pintuan ng buhay. Para sa iba, ito ay sandali ng pagkakilala na huli na. Sa mga sandaling iyon, ang bawat alaala ng mga babala, bawat pahina ng kasulatan, bawat paanyaya ng Espiritu ay babalik sa isipan na parang mga alon. At ang tanong na minsang tahimik ay magiging malinaw, bakit ko hinayaan ang oras na lumipas? Ngunit para sa mga nagtiwala, walang pagsisisi, kundi pasasalamat. Ang kanilang mga mata ay nakatuon sa ulap, ang kanilang mga puso ay umaawit, sapagkat ang kamatayan ay natalo at ang hari ay naghari. May sandaling ang lupa ay bibitaw, ang grabidad ay mawawalan ng kapangyarihan, at ang mga anak ng Diyos ay tataas upang salubungin ang kanilang hari. Ito ang pag-akyat ng mga tinubos. Hindi ito pagtakas, ito ay pagtugon. Isinulat ni Ellen G. White sa Ang Dakilang Kontrobersya, ang mga nabubuhay na matuwid ay binabago sa isang sandali, sa isang kisap mata, isang iglap, isang kisap mata. Ang katawang dating marupok ay mababalutan ng kaluwalhatian. Ang mga bakas ng sakit ay mapapawi. Ang bawat hibla ng pagkatao ay iaayon sa buhay na walang hanggan. Sa parehong aklat, kanyang isinulat, kasama ng mga nabuhay na banal, sila ay aagawin pataas upang salubungin ang kanilang Panginoon sa himpapawid. Ito ang sandaling pinagtiisan ng pananampalataya. Ito ang gantimpala ng tahimik na katapatan. Ito ang katuparan ng bawat panalangin ibinulong sa gabi. Habang ang mga tinubos ay umaangat, ang mundo sa ibaba ay mananatili sa katahimikan ng pagkabigla. Ang mga sistemang itinayo ng tao ay mawawalan ng saysay. Ang mga kayamanang inipon ay iiwan, walang dadalhing anuman, walang babalikan. Ang langit ay hindi dinadala sa lupa, ang mga tapat ang dinadala sa langit. At sa pag-akyat na iyon, ang bawat sugat ng nakaraan ay mapapalitan ng awit. Ang bawat luha ay magiging alaala. Ang bawat sakripisyo ay magkakaroon ng liwanag. Para sa mga umakyat, ito ay simula. Para sa mga naiwan, ito ay wakas. Ngunit ang sandaling ito ay hindi biglaang sorpresa. Ito ay hinabi sa bawat kabanata ng propesya, sa bawat paanyaya ng biyaya, sa bawat bulong ng Espiritu. Ang mga tinubos ay hindi perpekto, ngunit sila ay nagtiwala hanggang wakas. At habang sila ay papalapit sa ulap ng kaluwalhatian, iisa ang tibok ng kanilang mga puso. Ang hari ay tapat. Ang kanyang mga pangako ay totoo. May aral na tahimik na gumalat sa maraming puso, na ang pag-akyat ay mangyayari sa dilim, na ang mga banal ay mawawala ng walang tunog, na ang mundo ay magigising isang umaga na may mga bakanteng kama. Ngunit hindi ito ang larawan na ipinakita. Hindi ito ang isinulat. Hindi ito ang ipinahayag ng langit. Isinulat ni Ellen G. White sa Ang Dakilang Kontrobersya, ang hari ng mga hari ay bumababa sa ibabaw ng ulap, nababalot ng nagliliyab na apoy. Walang lihim sa apoy. Walang katahimikan sa kaluwalhatian. Walang bulong sa pagbaba ng hari. Sa parehong aklat, kanyang idinagdag, naririnig mula sa langit ang tinig ng Diyos na nagpapahayag ng araw at oras ng pagdating ni Jesus. Naririnig, hindi ikinukubli, hindi itinatago, hindi ibinubulong sa iilan. Ang mismong tinig ng Diyos ang magpapahayag. Elaviu, eo mundo ignoro. Ang pagdating ni Kristo ay hindi magaganap sa mga anino. Ito ay hindi lihim na operasyon. Ito ay pampublikong paghahayag ng kaluwalhatian. Ang langit ay gagalaw, ang lupa ay yayanig, at ang sangkatauhan ay titigil sa paghinga sa loob ng isang sandali. Sa Ang Dakilang Kontrobersya, isinulat din niya, ang bawat mata ay nakatuon sa ulap kung saan manggagaling si Jesus. Bawat mata, hindi piling grupo, hindi lihim na kongregasyon, bawat mata. Ang ideya ng lihim na pag-agaw ay ginhawa ng tao, hindi mensahe ng propesiya, sapagkat kapag dumating ang anak ng tao, wala nang magpapatuloy na parang walang nangyari. Ang mga bundok ay yayanig, ang mga dagat ay aangal, ang mga hari ng lupa ay magtatago, at ang mga tapat, ang mga naghintay sa katahimikan ay mag-aangat ng ulo. Ang pag-akyat ay hindi pagtatakas sa gabi. Ito ay koronasyon sa liwanag. Hindi ito pag-alis na walang saksi.
Ito ay pagdating na may buong sansinukob na nakatingin. Ang mga naniniwala sa lihim ay inaanyayahang bumalik sa salita, sapagkat ang huling paglitaw ng hari ay magiging malinaw tulad ng kidlat, mabigat tulad ng kulog, at maliwanag higit pa sa araw. At sa araw na yon, wala nang magtatanong kung nangyari ba ito, sapagkat ang langit at lupa ay sasaksi. May isang katotohanang madalas nalilimutan, isang detalyeng tahimik na binabaluktot ng maraming aral. Sa ikalawang pagdating ni Kristo, hindi siya bababa upang lumakad muli sa lupa. Ang tagpuan ay hindi ang mga lansangan ng mga lungsod, hindi ang mga bundok, hindi ang mga kapatagan. Ang tagpuan ay nasa mga alapaap. Isinulat ni Ellen G. White sa Ang Dakilang Kontrobersya, ang mga nabubuhay na matuwid ay binabago sa isang sandali, sa isang kisap mata. Kasama ng mga nabuhay na banal, sila ay aagawin pataas upang salubungin ang kanilang Panginoon sa himpapawid. Malinaw, taasan, walang puwang para sa haka-haka. Hindi siya bumababa upang magtatag ng pansamantalang kaharian sa lupa. Ang mga tinubos ang itinataas upang salubungin siya. Ito ang larawan ng langit. Ang anak ng tao ay nasa mga ulap ng kaluwalhatian, napapaligiran ng mga anghel, at ang kanyang bayan mula sa lahat ng panahon ay inaakyat upang makipagtagpo sa kanya sa himpapawid. Sa parehong aklat, isinulat din niya, hindi darating si Kristo sa lupa. Maikli, diretso, mapagpasya. Ang ikalawang pagdating ay hindi lihim at hindi rin ito paglalakad muli sa lupa. Ito ay makapangyarihang pagpapakita ng kaluwalhatian at maringal na pagtitipon ng mga tinubos. Ang mundo sa ibaba ay mananatili sa pagkawasak at katahimikan. Ang mga lungsod ay mawawalan ng tinig. Ang mga gawa ng tao ay maglalaho na parang usok. Ngunit sa itaas, sa mga alapaap, may pagtitipon ng walang hanggan. Naroon ang mga minsang umiyak sa dilim. Naroon ang mga nanatiling tapat sa katahimikan. Naroon ang mga nagtiwala kahit hindi nila nakita. Ang pagdating ni Kristo ay hindi pag-angkin ng lupa. Ito ay pag-angkin ng kanyang bayan. Hindi siya bumababa upang manatili sa mundong sinira ng kasalanan. Inaangat niya ang mga tinubos upang dalhin sila sa tahanang kanyang inihanda. At sa sandaling iyon, ang bawat maling inaasahan ay mawawala. Ang bawat alamat ay guguho. Ang katotohanan ay tatayo sa liwanag ng kaluwalhatian, hindi sa lupa, sa mga alapaap. Doon magtatagpo ang manunubos at ang kanyang mga tinubos.